Guys, napanood niyo yung video ni Boss Toyo na galit siya. Galit na galit siya dito kay Estapano. Tama ba? O, napapanood ko tong content ni Estapano na palagi nakasimango, tapos basta nakakaaliw din naman yung video niya. Ngayon, may isang bata, siguro alam niyo na rin naman yung kwento na to. Ikukwento ko lang ng maiksi. May isang bata na cute at ginagaya pati yung reaction ng muka, yung content, yung pagpo-promote. So lahat ginagaya. So ngayon itong Estapano naglabas ng pahayag na maging unique or wag gumaya ng ibang content. So ako naman, sa totoo sa itong post ni Estapano, wala naman talagang mali sa sinabi niya kasi hindi niya naman pinangalanan din yung bata. Tsaka marami na rin talaga ding gumagaya sa kanya, hindi lang yung bata na hindi ko alam kung pamangkin ba ni Bustoyo, basta pinagtatanggol niya ngayon eh. So wala naman pinangalanan si Estapano dun. Kaso, etong Bustoyo, galit na galit. Gina G. Oo. Wala namang pinangalanan si Estapano dun. Tsaka, alam nyo, sa totoo lang, tong issue na to, ang dapat sisihin dito, kung sakali man, kung sakali man na sa panggagaya, na walang problema sa panggagaya. Pero hindi naman dapat lahat, 'di ba? Siguro kumuha ka lang ng konting idea, umugot ka ng konting kaalaman doon sa content creator, gayahin mo, pero gumawa ka rin ng kakaiba na talagang may sariling sayo. Hindi yun parang lahat na ginaya mo hanggang music video, 'di ba? Lahat na lang yung basta. Doon naman sa bata, wala akong nakikitang problema doon. Nakalimutan ko pangalan nung bata na yun. Basta ito yung bata, yung nandiyan sa picture na yan. So nakakatuwa din naman. Kaso nga lang, talagang lahat talaga halos kinuha niya. Eto hindi ko alam kay Bustoyo, but Gina G. So nasa Pilipinas daw, uso daw yung ganito, hindi daw pagmamayari ang Pilipinas. Sabi ko, masyadong naging OA si Bustoyo. Doon sa reaction niya, masyado siya naging OA. Sa totoo lang, mas dihamak na mas gugustuhin ko si Estapano kesa dito kay Bustoyo bilang isang content creator or influencer. Mas gugustuhin ko si Estapano. Una kasi, sabi, hindi ko sinabi pero ito, sabi ng kumpare mo na si Sir Jack, ikaw daw kasi Bustoyo is binabayaran ka ni Martin Romualdez. 'Di ba? Ikaw daw yung recruiter ng tawag dito, ng mga vlogger, mga rapper na mga sumasali sa issue ng politika at binabanatan ng mga Duterte, yung mga kampo ng yung mga politikong may tuturing na kumakampi sa mga Duterte. Sabi nung kumpare mo, hindi ko sinabi yan parang nagtatanong lang ako sa iyo ngayon kung totoo. Pero sabi ng kumpare mo yan na si Sir Jack, 'di ba? So ngayon, kung papipiliin ako kay Estapano versus kay Bustoyo, kay Estapano ako. Oo. Kung talagang masasabi mo, kasi matututunan mo kay Bustoyo sa mga content niya. Ayun, so goods yun na magpahalaga ka ng mga bagay na may parte ng istorya ng Pilipinas or memorable. So maganda yun at ginagawa ko rin yun. Ang hindi lang maganda, nagpo-promote ng sugal, tsaka yung magiging bayaran ka ng mga politiko para kalabanin yung kalaban nila sa politika. Hindi ko sinabi yan ulit, hindi nanggaling sa akin yan, kundi nanggaling yan sa kumpare mo na si Sir Jack. Kinuwento niya lang sa amin yan. Sana hindi totoo. No? So, about naman, baka may mag-comment yan na, inggit ka lang kay Bustoyo kasi si Bustoyo nakakatulong, walang problema yung nakakatulong. Walang problema yun. Hindi ko question yung pagtulong ni Bustoyo. No? Magaling yun, maganda yun. Magandang gawain yun.
Hindi ko lang talaga gusto sa kanya yung overreact niya doon sa post ni Stefano na wala namang pinapangalanan. Pero kung halimbawa na yung post ni Stefano tas yung bata, yung mini-mention niya doon, ay maling-mali siya doon. No, maling-mali. Sobrang mali yun. Pero sama naman, may point naman siya doon na maging unique. Katulad namin, mga politics vlogger, eto, yung content ko, although nagkaroon ako ng idea dito dahil kay Banat Bay. Dahil idol ko si Banat Bay at siya rin yung isa sa mga maituturing na kauna-unahang political vlogger sa Pilipinas, 'di ba? So, doon ako minsan kumukuha, ginagaya-gaya ko siya. O ng mga komento niya na tama naman, no? So, wala namang problema doon basta maging unique. Eh, siguro naman sa mukha kong to, 'di ba? Unique naman. Di naman kami magkamukha ni ano, 'di ba? Ni Banat Bay, 'di ba? May buhok pa naman ako, 'di ba? Oh. So yun, no? Yun lang. OA lang yung pagkaka-react ni Bustoyo dito sa post ni Stefano. Ewan ko kung ano-ano niya yung bata. Pero jackpot yung bata, ha? Jackpot yung magulang mo sa'yo kasi bata ka pa lang, kumikita na sila sa'yo. Alam nyo, mga banateros, sa mga nangyayaring kaguluhan na ngayon, siguro dapat magsama-sama na tayong lahat para kalampagin si Vice President Sara Duterte na hindi na dapat siya manahimik sa ginagawa sa kanya ngayon. No? Kasi kamakailan lang may interview si VP Sara na hindi niya hangarin ang mataas na posisyon or hindi niya hangarin na bumaba si Marcos Jr. bilang presidente para daw malaman pa natin kung gaano kawalang niya etong si Marcos. Alam niyo, sa nakikita natin ngayon, hindi pa nga tapos or nangangalahati pa nga lang siya sa termino. Sobrang-sobra ng pangwawalang niya sa atin eh. No? So dapat talaga si VP Sara may gawin eh. Hindi siya sinasabi kung ano hindi ito pagbanat kay VP Sara at hindi rin ako galit kay VP Sara. Alam niyo naman kung gaano namin suportahan yan. Pero sa panahon kasi ngayon, kailangan na nang magsalita eh. 'Di ba? Hindi niya na kailangan manahimik, hindi niya na kailangan, alam 'yon, na parang wala siyang gawing aksyon, wala siyang gawin para sa ngayon sa ginagawa sa kanya. Hindi dapat hindi dapat ito yung time ng pananahimik niya, ganun. Dapat nagsasalita na siya. Kasi grabe na ang tindi na nung ginagawa sa kanya at hindi lang sa kanya kundi sa buong Pilipinas sa pera ng taong bayan, 'di ba? So siguro dapat siguro magkaisa na tayo para kalampagin natin si VP Sara na gumawa na siya ng hakbang para matapos na tong paghihirap ng Pilipinas. Kasi isipin nyo may napanood akong video. 3 trillion pesos kaya nang bumuo ng mga kalsada, kaya nang ma-upgrade ang mga kalsada sa buong Pilipinas at magkakaroon pa tayo ng bullet train na tatagos sa bawat bansa or bawat lugar sa Pilipinas. Biruin nyo 3 trillion lang. 3 trillion. No? So, ang nawawalang pera ngayon, sobrang dami niya. Simula nung umupo si Marcos Jr., halos 8 trillion na po ang nadagdag sa utang ng Pilipinas. Tapos yung pondo noong 2023, 2024, 2025, at 2026 ay hinahanap natin ngayon. Although hindi pa nababalita yung 2026, pero malamang sa malamang kung inubos nga nila yung 2025, what it pa sa 2026 budget. Alalahanin nyo, 6 trillion yan. 6 trillion yan. No? 6 trillion pesos yan. Trillion. So, meron bang mga nagawang bagong eskwelahan? May mga bagong kagamitan ba ang mga estudyante? Kasi para sa edukasyon yan eh. So, dapat din nating hanapin yan. So, hindi ako pabor doon sa sinabi ni VP Sara na tapusin ang termino ni Marcos Jr. at ipamukha sa atin kung gaano pa kawalang niya yung presidenteng yan. Parang di ako pabor doon kasi
3 years pa lang, magpo 4 years pa lang si Marcos, grabe ng kawalangyaan yung ginagawa sa atin. Tingnan nyo naman, kontrolado na yung Senado, kontrolado yung Congress. So mabilisan na nilang i-impeach si BP Sara at mabilis na rin nila ipatupad ang CONAS. At dahil doon, makakapag-extend si Marcos Jr. ng termino niya. At baka maipasa niya rin ng batas na ang pagtakbo ng presidente ay ibababa sa edad na 30. So kapag naibaba ng kapag meron ng batas na 30 anyos pwede nang tumakbo bilang presidente, napakadali na lang yan kay Sandro Marcos. At ngayon, alam naman ho natin na hindi na tayo, kahit magpumikit tayo, kahit takpan natin yung tenga natin, alam natin na itong COMELEC ay kontrolado rin ni Marcos Jr. Diba? Ay kaya nga palagi ko nga sinasabi sa inyo na etong impeachment kapag sumablay, ang isa pang plan B nila yung COMELEC. Diba? Pwede nilang dayaan si BP Sara dun. Yung mga nanalo nga, yung mga natatalo nga, ipinapanalo ng COMELEC 'di ba? So, pwedeng gawin kay BP Sara yun. At pinakalas, ipapatay nila si BP Sara. Ayun yung pinakalas na plano nila dyan. So, dapat ngayon ay uma-action na at dapat gumagalaw na si BP Sara. Hindi ko lang alam kung kung ito ba ay yung pananahimik ni BP Sara ay nagiging maganda ba? Pero para sa akin, sa sarili kong opinion medyo hindi. Dapat na siguro gumalaw si BP Sara. Dapat nang magsalita. Dapat nang gumawa ng hakbang para matapos na tong gulo na to. Kasi sawang-sawa na rin tayo no? Meron mo kapag hindi ka sumunod sa administrasyon, magkakakaso ka, diba? Magkakakaso ka ng hindi mo alam, gawa-gawang kaso, katulad ng ginagawa ngayon sa mga senador. Diba? So, talaga dapat, ngayon dapat gumalaw na ang mga Duterte. Hindi ko alam kung kailan kayo gagalaw, kung kailan gagalaw si BP Sara. Pag na-impeach na siya, o ewan ko. Pero para sa akin, dapat siguro samahan nyo na ako na umpisahan natin na manawagan tayo kay BP Sara na tapusin niya na yung paghihirap ng bansang Pilipinas. Siya lang naman din talaga inaasahan natin na makapagpapabago sa bansang Pilipinas. Although marami tayong manok, anya sila Basti Duterte, Pulong Duterte, Pastor Apollo Kibuloy, Bongo, Bato de la Rosa, Robin Padilla, Cayetano. So dahil siya ang isa sa mga pinakapatok ngayon, na talagang siya yung dinidikdik para hindi maging presidente ng bansang Pilipinas, dapat siya yung unang kalampagin natin. Kaya sana kay BP Sara mapanood mo to. Siguro panahon na ngayon, 2026, na tapusin mo na yung hirap ng bawat Pilipino. Sobrang pagod na. Kawawa na yung mga kababayan natin na dugot pawis ang inilaan nila para sa pondo ng bansa natin, pero ginagastos lang ng mga buhaya sa Kongreso at Senado at lalong-lalo na sa Malacanang. Alam nyo ba mga banateros na may posibleng laglag ni BBM si President Vladimir Putin? Bakit? Isipin nyo ito maigi. Si BBM sinasamba ang ICC. Si Putin may warrant ng ICC. Iniimbitahan niya, gusto niyang papuntahin dito si Putin sa bansang Pilipinas. So, alam naman na yan ni President Vladimir Putin na todo samba si Marcos Jr., di ba? Sa ICC. So ngayon, may posibilidad na dakpin siya rito kung sakaling pumunta siya. May warrant of arrest nga siya ng ICC, di ba? Etong si Vladimir Putin. Ang mas nakakagago pa dito, nakakaya yung ginawa ni Marcos Jr., no? Ultimong isasalpak mo na lang yung headset dito, yung earbuds para magkaintindihan sila. Akala siguro ni Marcos Jr. No, maiintindihan niya yung lengguwahe ni Vladimir Putin. Pero nakakatawa dun, alam mo yun, kahit sa harapan ng ibang bansa, ang ibang tao, puro kahihiyan yung dinadala mo sa amin. Inayupa ka talaga. Wala ka nang pinagbago, paring bongbong.
Simula nung mga bata tayo, ganyan ka na. Lagi kang palpak. Parang bongbong. Sabi ko sa'yo, mag-gin ka na lang kasi. Gin lang. Ba't ka pa kasi tumira ng otab? Tangina, nakakatawa, no? Na, alam mo yun, parang ginagawa niyang tanga yung mga tao. Bukod sa ginagawa niya tayong tanga, na parang wala tayong alam sa mga pinagagawa nila, pinagagawa niya, parang gusto niyang gawin yun sa ibang bansa. Lalo na dito kay Vladimir Putin. Kita naman natin na gusto niya maimbitahan etong si Vladimir Putin sa Pilipinas. So, walang problema doon. Kaso, ang problema doon, may warrant of arrest si Putin sa ICC. Siyempre, iisipin ni Vladimir Putin na, tangina, ba't ako pupunta sa bansa mo? Kung yung mga Pilipino na kababayan mo, pinapadakip mo sa ICC, ako pa kayang dayuhan? Diba? Oo, mali natin. Baka may usapan ng ICC at si BBM na pag nahuli mo pag napapunta mo sa bansa si Vladimir Putin, tiba-tiba ka sa amin. Baka may usapan sila ganun, tapos mukhang baka magpo-full force ang ICC para lang mahuli si Senator Bato de la Rosa. Pero ito puwera biro, alam mo, sobrang nakakahiya yung ginawa ni Marcos Jr. ngayon na kitang-kita ho sa muka ni Vladimir Putin kung gaano niya pagtawanan etong presidente ng Pilipinas na si Bongbong Marcos. Kahit di naman ako matatawa Pero mo, napakasimple lang nung gagawin na yun. Hindi mo pa magawa. Bakit hindi mo kayang gawin? Sa totoo lang, kahit bata, pwedeng napaka-basic lang nun Kung makikita niyo dun sa video, mga banateros, halos nataranta siya. Hindi niya alam kung ano gagawin niya dun sa At tinuruan pa nga siya. Baka sabihin niyo, nagpe-fake news na naman ako. Pero kitang-kita naman, di ba? Kitang-kita na hindi niya alam kung paano suotin. Tinuruan pa siya ni Putin. At yung mukha nga ni Putin na, alam mo kung maidi-describe natin yung iniisip ni Putin, siguro isip-isip niya, tanginan tong adik na tanga pa. Para yun lang no? Hindi maisalpak sa tenga Ay nako, ewan ko hanggang kailan kahihiyan ang ibibigay sa atin ni Marcos Jr. Kauna-unahang presidente na pinagtatawanan ng buong mundo. Hindi lang ng buong mundo, kundi buong mismong kung saan siya namumuno ay pinagtatawanan siya. So totoo lang ngayon pag pag tumingin ka sa social media, wala na katatawanan na lang si Marcos Jr. ngayon Sa totoo lang, isang malaking katatawanan na lang si Marcos Jr. Yung pananalita niya, yung mga sinasabi niya, ipunin ng tubig, gamitin sa tagtuyo, yung plastic, ngayon niya lang daw nalaman na mabilis pala daw masunog yun, masama daw pala yun. Yung bagyo, kailangan mag-request or mag-chat pa sa kanya bago pumunta ng Pilipinas. Yung tatay niyang ilang dekada ng patay, nakakausap niya pa. Di ba? So, sobrang ewan ko ba? Nakakahiya, sobra. Sige pa, isa pang Marcos. Isa pang Marcos, ha? Oo, isa pa. Sa mga loyalista dyan, sige, isa pa. Basta ibukod nyo kami ng mundo, ha? Ibukod nyo kami ng bansa. O kaya yung Mindanao, gawin nyo na lang bukod sa Pilipinas yun. Doon na lang kami. Mas okay pa doon. Sarap ng buhay, payapa. Sa Davao, ang payapa, walang gulo. Diba? Ang yaman ng lugar. Pwede ka kahit madaling araw, maglakad-lakad ka. Walang adik, walang hold up sa'yo. Diba? So, dito sa Manila, puta na, alas 6 pa lang. Minsan nga, alas 5 pa lang ng hapon. Ang dami ng mga adik dyan na nagkalat sa daanan. Nag-aabutan ng otab. Anak ng timang na yan. So, kayo mga banateros, anong masasabi nyo rito sa malupit na ginawa ni Marcos Jr. At sa pagpapapunta niya or pag-invite niya kay Vladimir Putin dito sa bansang Pilipinas? Comment nyo lang dyan. Ayun po, no? JG is back again. At eto nga, pag-usapan nga ho natin itong mga pinuputak ni Remulla. Aba, Remulla, tinawag na sabog si BBM. Tagala mo, bakit mo ginaganyan yung boss mo? Malisik pa yung laway ko. Ba't mo ginaganyan yung boss mo? Remulyak, ha? Dapat hindi mo pinaparinggan yung boss mo. Masama yung ginagawa mo, ha?
mawawalan ka ng pwesto. Tangina, ito si John Vic Baby Boy Remulla. May mga banat nga dito kay Representative Kong Pulong Duterte. Sa totoo sinayaw nga sabihin ni Congressman Pulong na ayun yung tawagin na congressman. Kay Sir Pulong na lang, kay Sir Paulo Pulong Duterte. So pinaparinggan or sinabihan ni John Vic Baby Boy ni Ma'am Shitars Remulla etong si Pulong Duterte na etong si Pulong Duterte daw ay sabog daw, gito ganyan. Sabog daw at kesyo. Eto nga, basahin na lang natin para mas maganda. Sabi ni Remulla, baka sabog siya nun. Nung narinig niya kasi, wala pa kaming nakikitang ganun. Ang sagot naman ni Pulong Duterte, ako pa talaga ang sinabihan mong hay at sabog. O baka nagkamali ka lang ng tinutumbok. At ang gusto mo talaga ang sabihan ay yung mga nasa Malacanang. Alam mo, John Vic, bad dyan bad dyan, baby boy Oo, kasi wag na wag kang magsalita ng about sa sabog, about sa high, no? Wag kang magsasalita ng gano'n kasi alam mo bakit. Yung huling nagsalita niyan, hanggang 82 days na lang sa pwesto niya. Walang iba, kundi si Torre. Alam mo ba yon? Alam mo ba na si Torre ang ukauli-ulihang nagsalita niyan? No, sinabi niya dati na wala daw guwapo at maganda na adik. Lahat daw ng adik pangit. So nasaktan, no? Nasaktan si Ma'am Shitars at si Baby M sa sinamig ni Kurikong Torre. Kaya ang nangyari, itinapon siya doon sa kanal sa pagiging MMDA. Hindi ko nilalait ang trabaho ng MMDA, marangal yan. Pero ang tinutumbok ko lang dito ay si General Torre, the former PNP chief, 82 days. Siya lang naman, So, baka matulad ka doon, John Vic Remulla. Huwag mo masyadong ginaganyan. No, huwag mo masyadong pinaparinggan. Masyadong pinaparinggan yung bossing mo na ayaw nila yan. Dahil, kita mo naman ngayon, di ba? Yung mga addict, yung mga pusher, yung mga, alam mo na yan, yung mga nagtitinda ng mga OTAB. Alam mo yung OTAB, baliktarin mo, bato. Yung mga nagtitinda ng OTAB, yung mga duruga, kadalasan, ayaw na mabanggit nyo yan. Nagagalit sila Ma'am Shitars at ng kanyang palalab. Kasi nga, ang turing nila sa mga yan ay santo, no? Anghel na nagdadala sa kanila sa langit. Mataas nga high nga di ba? Kaya ikaw, John Vic, huwag mong sasabihan sila ng ganyan. Naku po, delikado kanyang pre. Pag yan napanood ni Ma'am Shitars na parang pinaparinggan mo sila, yari ka na naman. Baka mawala ka talaga dyan sa pwesto mo. Natatandaan mo, sinabi ni Ngagba na medyo ayaw ka na niya, gusto ka niya na daw tanggalin. Kaso hindi ka niya matanggal-tanggal dahil malakas daw ang kapit mo. Dahil ang kapatid mo ay isang ombudsman. Di ba? Natatandaan mo ba yon? Kasi kung isipin mo, sinabihan mong sabog, si Kong Pulong Duterte, anak ng timang naman wala naman maniniwala sa'yo nun. Diba? Kahit nagpa-hair follicle test nga Buti nga yun, nagpa-hair follicle test. Ikaw, nagpa-hair follicle test ka ba? Si Marcos Jr., nagpa-hair follicle test ba? Yung ibang congressman, senador, nagpa-hair follicle test din ba? Diba hindi? Si Pulong Duterte lang ang nakagawa nun. Baka mamaya maghamunan kayo sa hair follicle test tapos biglang ikaw pa yung maging positive. Naku po, mag-ingat ka Mag-ingat ka dyan, baby boy. So, etong Supreme Court ay umaatake na, umaaksyon na. Dahil pinagpapaliwanag niya ang Kamara at ang Senado mapatungkol sa 500 billion pesos na kickbacks sa BICAM. So, ang kinaganda dito, nagkakaroon ng, alam mo na yan, nagkakaroon ng sigla ang bawat Pilipino na ngayon ay gumagalaw na ang Supreme Court. So sana tuloy-tuloy na Ang tanong,
paano makakapagpaliwanag ang Senado? Sabi ni Erwin Tulfo, di ba, stop na nga yung usapin mapatungkol sa flood control scam. So, pinag-utos yan ng Korte Suprema ng Supreme Court. So, abang tayo kung ito ba ay sasagutin or babaliwalain ng Congress at ng Senado. Alam naman na natin na iba na ang leader ngayon sa Senado, kundi si the greatest Gatchalian na. Ang tinaguri ang BBM senators. So, ang tanong sasagutin kaya nila? Ang maganda rito, Supreme Court na mismo yung umaaksyon. At talagang kung may magtatanong ba diyan na tulongges. Kung may magtatanong bang tulongges diyan na dapat bang sagutin ng senador or ng Senado at Kamara etong tanong or pinapasumitin ng Supreme Court, tama lang. Dapat lang nasagutin to. Una-una, Supreme Court yan. Kaya nga tinawag na Supreme Court eh. Kaya nga tinawag na kataas-taasang hukuman yan. Di hamak na mas mataas yan sa Senado at sa Kamara. Diba? So, tutusin nga mas mataas nga yan kaya dapat sa Presidente. No? Para sa akin, dapat ay mas galangin yan, no? Kaysa sa Presidente dahil kataas-taasang hukuman yan. So, abangan natin kung sasagutin nila. Dahil kamakailan lang, nagano rin sila mapatungkol doon sa hair follicle test at examination mapatungkol or sa medical medical certificate ni Marcos Jr. Mapatungkol sa kalusugan niya. So, kaagad yun na hindi nga dapat gawin ng presidente yun, pero dapat sinunod ng presidente yun ng Malacanang na sundin nila ang kautusan ng Supreme Court. Kahit presidente nga, dapat mo sundin yun. Supreme Court nga yan eh. Kaya ang tanong dito, susundin ba ng Senado yan? Kasi isipin nyo maigi. Kung yung presidente inutusan ng Supreme Court na magsubmiti ng ganito, ng ganyan, tapos hindi sinunod, what if pa ang Senado? Kung pinapakita ng presidente na siya mismo ay walang respeto sa Supreme Court, what if pa yung mga nasa baba niyan? Lalo na ngayon, alam naman na natin kahit pumikit tayo, magbingi-bingihan tayo, magbulag-bulagan tayo, alam naman na natin na ang BBM senators ay talagang tigasunod. No, talagang kontrolado ng administrasyon Marcos yung mga senador ngayon na nasa majority, yung bagong majority na pinamumunuan ni Senator Win Gatchalian, 'di ba? So medyo nakakalungkot na nakakabwisit dahil mismong presidente ay hindi sumusunod sa kung anong ipinag-uutos ng Supreme Court. Kaya ako ay napapaisip na kung susundin ba to ng Senado at ng Kamara. Yan ang abangan natin. Pag nagalaw yung konstitusyon, utang ina, walang makakapara, lahat na, everything goes. Ito ba dalawang papel? Ito yung konstitusyon ngayon. Bantay kayo dito, bantay kayo dito. It would have a long and lasting, miserable life for you all. Ito yung konstitusyon natin. Ang una talang gumalaw nito, iba-iba niya, si Marcos. Maniwalat ka hindi. After a few decades, ang pangalawang taong gustong kumalkal ng konstitusyon natin, putang ina, Marcos rin. What? Ano ang dahilan? Gusto lang nilang ito. Sabihin man itong mga putang ina, naging congressman rin ako. Sabi nila, ito lang mga provision
edukasyon, papasukin natin yung mga lahat, Princeton, kung ano yung, maganda. Okay naman tayo. Yung UP natin, hindi naman matatalo. Education, advertisement, para sa akin, hindi na kailangan. Walang putang ina, walang kwenta. Yan ang excuse ni Marcos noon. Pati ang excuse ni Marcos noon. Marcos. Pareho-pareho yung linya. Except dito, sa isang linya lang, nandyan. Yan lang ang target nila. Ito, excuse lang ito para mabuksan lang ang konstitusyon. Hindi mo sabihin na ito lang ang galawin namin. Pag nagalaw yung konstitusyon, putang ina, walang makakapara. Lahat na, everything goes. Bro. Ang gusto nilang pakialaman, ito, yung termino ng tatay niya, na binalastog niya, at itong konstitusyon ngayon, ni Martin Romualdez, asawa ni Lisa, kasi si Bongbong. Ano ang gusto nila? Pahabaan ang konstitusyon. Kasi noon nga, nilampastagan ni Marcos, napaalis siya sa Pilipinas, sinauli yung original. Pero, ginawang original, pero ang ginawa, one term lang ang president. 6 years, walang re-election. Kagaya sa akin. Yung constitution na inabot, under which Marcos was elected, ganon rin. One term, 6 years. Ito, excuses na lang ito. Kagaya nito ni Marcos rin noon sa tatay niya. Ang puntarya talaga nila, ito, dito, ito. Yung term extension. Noon ba yun? Dito. Yang constitutions kung saan na siya nahialal, one term, 6 years. Ngayon, gusto nilang tsa-tsa, People's Initiative. Ang balita ko, may pangatlo na yan, Constituent Assembly by Congress. Mukhang inumpasahan na nila kahapon. Hala! Mas madali yun at walang objection. So, kung may galawin man ang konstitusyon, isa lang. Pahabain lang talaga ni Marcos kung anong ginawa ng tatay niya, gagawin. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang panateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Panateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banatero